politically motivated? Actually, yung Blue Ribbon Committee, gusto lang makita kung ano yung totoo at yung katotohanan kung paano ginasta ng opisina ng Vice President, ng Office of the Vice President, yung kanyang confidential fund, at saka kung paano ginastos ng Department of Education sa pangunguna ni VP Sara, yung kanyang confidential fund din. At sa totoo lang, nalulungkot ang committee dahil kung sino yung mga taong involved, katulad ni Acosta at saka yung kanyang chief of staff, hindi pinapapunta no, ni Vice President Sara dahil sila naman talaga yung may responsibility regarding dun sa confidential fund dahil siya yung disbursing officer. At sana wag niya nang pagtakpan kasi nga tama naman si Chairman Joel na parang nagkakaroon ng cover up kung sino yung mga taong wala namang kinalaman, yun yung pinapapunta nila. Samantalang yung mga taong may responsibility regarding dun sa kung paano ginastos yung pera ng ating pamahalaan, yun yung hindi niya pinapapunta. Plus yung sinasabi niya na hindi daw totoo yung mga resibo na ipinapakita, no, na ipinakita sa committee, galing mismo sa ano yun galing mismo sa Commission on Audit yun. Commission on Audit yung nagbigay sa committee, kaya hindi po pwedeng sabihin ni VP Sara na peke yun. Katulad ni katulad ni Mary Grace Piatos, no? Sila ang naglagay ng pangalan doon. Alam naman natin na hindi totoo 'yon. Gawa-gawa na lamang nila 'yon. So, kailangan harapin nila yung responsibilidad sa kung ano yung ginawa nila at kung paano nila niliquidate no yung paggamit ng kanilang confidential fund. Siguro hindi nila akalain na scrutinize masyado yung kanilang pag-liquidate, kaya ganun na lang yung ginawa nila. Tandaan natin, pera yan ng gobyerno, pera yan ng mamamayan, kailangan merong transparency at kailangan may accountability. And VP Sara should be accountable kung ano yung ginawa nila sa Office of the Vice President patungkol sa confidential fund at saka bilang Secretary ng Department of Education sa confidential fund ng DepEd. To add lang po siguro, no, on the first part of the question, yung politically motivated, I think our colleagues mentioned it already pretty well. Kung maalala po natin, we've already wanted to discuss yung CIF funds nung sa budget appropriation hearings pa lang. At that time, sinabi na po nila, politically motivated, not the right venue. Ngayon na merong committee with the proper jurisdiction, sasabihin na politically motivated na naman, baka not the proper venue, hindi raw in aid of legislation. So when would be the right time to talk about the misuse of confidential intelligence funds? I don't think it would be fair to demean the committee by saying po na politically motivated po ito. It takes away the truth of the matter na ang hinahanap po natin ay transparency and accountability. Now with that said po na on the second question, wala pong wrongdoing yung OVP. Evidence would suggest otherwise, I think. This is not to prejudge the case, but despite the Vice President refusing to take her oath, despite the refusal to appear on behalf of some OVP officials, despite the refusal to cooperate, lumalabas pa rin po yung katotohanan. Through documentary evidence and through testimony of other witnesses, nakikita po natin parang to the extent of the compartmentalization ng utilization ng CIF, nakita po natin the way that the office has operated. And to say that there's no wrongdoing, I'm not sure. I could be mistaken, but in the history of our republic, I don't think the COA has ever flagged yet a national agency for misuse of confidential and intelligence funds. This would be the first time. The mere fact na may red flag, yun po yung naging cause ng committee hearing na to. So it begs a question, yung nakikita natin ngayon sa mga witnesses, sa resource persons, sa documentary evidence, is there a modus operandi being conducted within the office? Yun po yung gusto namin malaman at parang yun po yung nakikita natin. And we still hope we extend that invitation. Sana po mag-attend yung mga invited resource persons at mag-cooperate for the sake na po na maging transparent na po sila. Yun lang po. Ako naman, susugan ko lang yung sinabi ni Kong Rog, no, na ang mandato ho ng committee ito ay i-determine yung accountability ng public officers. In fact, it is very clear in the rules, no, na kung merong malfeasance, misfeasance, and non-feasance committed by any public official, then it is the mandate and it is the duty of this committee to initiate investigation. Now, we're not saying guilty ang mga taong naimbestigahan dito. Kaya nga kailangan makita
kung ano ba yung mga dokumento that will prove otherwise, no? That there was no malfeasance, misfeasance, or non-feasance. But kung hindi ho natin matutumbok, no, yung usapin tungkol dyan sa mga na-commit na mga yan, then it will leave a big question mark on the minds and on the thoughts of our Filipino people. Kaya nga kailangan sana matapos natin ito, mabigyan natin to ng closure. Nang sa ganon ay kung meron man na mga public officers that will be held accountable, then meron po tayong mga batas tungkol dyan. Follow-up lang po, one follow-up lang. Sabi po ni VP, yung ibang officials ng OVP, busy raw po na